Nay! Nanay ko! Isa sa pinakamahirap na sitwasyon sa ating buhay ay yung meron ng kailangan mamaalam sa ating miyembro ng pamilya. Ito pa lang yung pangalawang beses na nabawasan yung pamilya namin. Dahil ang unang nawala sa amin ay yung tatay ko. Ito yung bagay na hindi ko pinaghahandaan. Yung sabi nila, kumuha ko ng mga insurance para sa mga ganitong sitwasyon. Bumili na ako ng lupa para sa mga ganitong sitwasyon. Pero ito yung bagay na hindi ko talaga ginawa eh. Kasi kapag parang pinaghandaan mo yung ganang bagay, parang pinaghahandaan mo na rin yung pagkamatay nila. Basta alam ko lang, ini-enjoy ko lang yung mga panahon na kasama ko sila. Hindi pa ako nakaka-move on sa pagkawala ni tatay. Kaya kapag nakikita ko si Lola, nalulungkot ako kasi naaalala ko lang yung tatay ko eh. And for sure ako na kung buhay yun, siya yung unang-unang iiyak dito. Ganito pala mawala ng isang ama or ng miyembro ng pamilya. Alam mo yun, yung araw-araw ka nabubuhay pero yung pain nandun pa rin. Yung pangungulila ay hindi na nawawala. Nandun din yung mga pagsisisi na sana binigay mo lahat ng oras mo, lahat ng lakas mo para sa kanila. Doon nabigay ko naman yung mga pangangailangan ni tatay pero nakukulangan pa rin ako. Kasi alam mo yun, yung nakamit mo na lahat ng pangarap mo, pero wala na yung reason kung bakit mo ginagawa mo yung mga pangarap na yun, kung bakit kailangan mo silang tuparin. Pero kailangan mong lumaban kasi meron pang mga taong nag-iintay sa'yo na nandyan pa rin, nabubuhay para pasayahin ka. Kaya sa mga buhay pa yung magulang nila, tanggalin nyo na yung mga galit, puot, tinanakit. Basta, enjoy life. Ganun lang. Ibigay nyo rin yung mga dapat na binibigyan sa kanila, lalong-lalo na yung oras, at kung ano may mga pangangailangan nila. Hindi ako lumaking kasama si Lola, pero nakamulatan ko siya na nandyan lang siya lagi para sa tabi namin. At saka si Lola yung nakikita ko rin na talagang sobrang proud na apo niya ako, na gandun yung gandang-ganda siya. Siyempre, Lola ko yan eh. Hindi man yan nabibigay yung mga pangangailangan ko noon, pero yung support na nararamdaman mo, yun yung pinakamahalaga sa lahat eh, yung moral support. Na kahit na ganyan lang si Lola, mahirap siya, pero mararamdaman mo yung pagmamahal niya para sa mga apo niya. Tsaka nakikita ko talaga yung ngiti ni Lola kapag nakakausap niya ako. Tapos ang lagi niya mukhang bibig, ang ganda naman ng apo ko, ang ganda naman ng apo ko. Tsaka si Lola ko yung hindi talaga naging pabigat. Alam mo yun, yung kahit wala na siya, hindi siya nanghihingi sa amin. Hindi ko siya na tatandaan na nanghingi siya ng pera sa amin o kung ano man yung kailangan. Instead, gumagawa siya ng paraan para makabili siya ng pagkain niya, ng mga pangangailangan. Yun lang yung may pagmamalaki ko sa pamilya ko kasi walang pabigat na pamilya sa amin. Wala ako naramdaman na nanghihingi sila ng obligasyon. Hindi man kami lumaking mayaman, pero hindi ko naramdaman yung kailangan kong magtrabaho para sa kanila. That's my biggest flex. Malapit lang din yung libingan ni tatay dito, pero plano ko yan ilipat. Pero kasi sabi nila after 5 years pa daw bago yan malipat eh. Kaya tsaga-tsaga tiis-tiis muna din si tatay. Masaya na rin ako kasi alam ko na nakapahinga na siya, walang sakit doon, wala siyang kahit anong nararamdaman na kasama niya na si Papa Jesus at saka si Papa God. Dati iniisip ko palang na mawawala na si tatay pero hindi ko na kaya eh. Kasi si tatay talaga yung lakas ko, tsaka siya talaga yung naging reason kung bakit ako nangarap eh. Kaya sabi ko, ayan, magkasama na kayong mag-ina. Sana masaya na kayo dyan at nagpapahinga na maigi. Kailangan ko maging malatag kasi dito pa yung anak ko eh.